Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Interim group binuo ng Mountain Province Peace and Order Council upang magsagawa ng pag-aaral at magrekomenda ng mga hakbangin tungo sa resolusyon ng tribal conflict sa pagitan ng tribo ng barangays Betwagan at Bekigan, Sandanga Mountain Province at tribong Butbut ng Tinglayan, Kalinga. Si Donna Kawis Balyo mula sa RP Bontoc sa balita. Binukal ti Mountain Province Peace and Order Council wenno PPOC ti interim group nga isut mangisayangkat ti panag-estudyar ken mangirekomenda kadagiti addang agturong ti panakarisot ti tribal conflict ti nagbaetan ti Betwagan ken Bikigan sa Danga Mountain Province ken tribo ti Butbut Tinglayan, Kalinga. Daytoy ket aksyon ti PPOC iti surat ti Sadanga Municipal Peace and Order Council anang kiddaw iti tulong ti konseho maki-koordinar iti PPOC Kalinga tapno maipatungpal iti kabitan a panawan ti dialogo dagiti maseknan a tribo para iti panakarisot ti tribal conflict. Sigon ken ni Sadanga Mayor Adolf Ganggangan numabalin ket marisot kuma ti nasaw a tribal conflict gapo ta iti agdama apektado ti garaw dagiti umili ken ti Sadanga ket madama anaka state of calamity gapo iti tribal conflict. Upat nga issue ti dinakamat ni Ganggangan akang runaan a rason ti tribal conflict pakiramanan ti boundary dispute panakapapatay ti may sa residente ti tribo Bikigan, illegal a panagminas ken illegal logging. Inton umay alawas ket agtripnong ti interim group tapno talantanan ti issue ti nasaw at tribal conflict ken no anya dagiti rumbeng nga addang tapno marisot daytoy. Damag narpos na DZRA Bontoc, Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Kawis Balyo. Nasa higit 500 punlao seedlings mula DENR Kalinga ang naitanim sa lalawigan ng Kalinga ngayong buwan ng Setyembre bilang bahagi ng selebrasyon ng Civil Service Month at World's Bamboo Day. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nasuro ka 500 seedling manipo Department of Environment and Natural Resources Kalinga iti naimulan itataabulan. Dahito iti namuan kini Venus sa Dunggiis iti Conservation Development Section iti Penro, Kalinga. Sigon kini Dunggiis, babaan iti Philippine Civil Service Plant Run nga aktibidad iti September 17 na imula iti 300 a Kalumpit 3 ken 200 a Nara 3 iti Kalagdaw, Tabuk City. Kastamot na imula iti 70 bamboos kabayatan iti selebrasyon iti World Bamboo Day iti September 18 nga indaulwan iti Provincial Bamboo Industry iti Kalinga. Iti sa Baliabangir na isayangkat mat iti cleanup drive iti Tinglayan, Kalinga kas obserbasyon iti International Coastal Cleanup Drive iti September 16. Sigon kini Dunggiis, malaksid iti cleanup drive na ipaaymat iti Information Education Communication uno IEC kadagiti senior high school students ti Tinglayan panggap iti solid waste management, climate change, ken volunteerism manipod iti PNP personnel. Manipod dito ay DZRK Tabuk, Amelio Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Pangamba ng ilang PhilHealth members at healthcare facilities sa Ilocos Region kasunod ng hacking incident, pinawi ng PhilHealth. Magbabalita si Verna Beltran. Inikal na PhilHealth sunalili ng takot tan aburido na sa miyembro tan accredited healthcare facilities at Ilocos Region lapod sa posibleng epekto dyan benepisyo daran niya kasumpalan niya agawan information security incident at dahan siya ng September 2022. Unong at impituyaw na Radyo Pilipinas dagupan kinanshare na Chrissy Santos, Information Officer Local Health Insurance Office Central Pangasinan bilang preventive measures siya PhilHealth at inerap danis pansamantala i-re-access na kabyangan ladya sa website i-claim HCI tan member portal. Inkuanan Santos tuloy-tuloy ninsin siya so pangiiterdaran niya na serbisyo para sa miyembro na PhilHealth. Binagaan matlari healthcare facilities na mangipatuntun pansamantala na sari kurang tapen na beripika so membership status na sakaya pasyente. Saragtun kiruwan iraya na PhilHealth ID daan niya kopya na MDR na mangipatunay na PhilHealth identification number ya sakaya miyembro. Inamin mitan Santos na wali unsa si sikaran tepet
lalo la sari pasilidad o paano ang ira na bayaran. Pero inang adsikato na ang gapi dapat dan panaburidoan ta pawilan lamang adsikara. Una Antonia at ang ipawilan advisory so kabiyangan na PhilHealth na sansya so koordinasyon niya gagawin da sari concerned government agencies singa DICT tapen na resolba so abitlan hacking incident. Malala po Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Verna Beltran. Mga sakit sa puso at cancer nangungunang sanhi ng pagkamatay sa Calabarzon noong 2022 ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Narito si Mara Grezula ng RP Lucena. Nangunguna ang mga sakit sa puso at cancer sa sanhi ng pagkamatay sa Calabarzon noong 2022 batay sa preliminary result ng vital statistics na inilabas ng PSA kamakailan. Sa panayam ng RP1 Lucena, sinabi ni Ms. Marife Bautista, Registration Officer mula sa PSA Region 4A, na kaunahang cause of death ang ischemic heart disease o ang paghina ng puso dahil sa pagkabawas ng daloy ng dugo patungo sa puso. Ikalawa naman aniya ang neoplasms o ang abnormal na paglago ng tissue tulad ng iba't ibang uri ng cancer. Ikatlo naman sa common causes ng death sa rehiyon ang cerebrovascular diseases tulad ng stroke at aneurysm. Samantala, mahigit 94,000 na kamatayan ang naitala sa buong rehiyon mula Enero hanggang Disyembre 2022. Sa 5 lalawigan ng rehiyon, ang Cavite ang nakapagtala ng pinakamaraming pagkamatay na sinundan ng Rizal, Batangas, Laguna at Quezon. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grizula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mara Grezula. Samantala, pagdiriwang ng Subarao Festival sa buwan ng Nobyembre sa lungsod ng Puerto Princesa, kasado na. Mula RP Palawan mag-uulat si Goody Sarsagat. Kasado ron ang ingbubuat nga pagsimpa ng gobyerno ang syudad ng Puerto Princesa sa Subarao Biodiversity Festival 2023 sa bulan ng Nobyembre at dagon nga dia. Inkumpirma i Puerto Princesa Underground River Protected Area Superintendent o PPR PASU Elizabeth Maclang nga sa silid sa kabulan ang bubuat ng selebrasyon dading dagon sa anibersaryo ang pagkadeklara ang pamosong Underground River bilang the new 7 Wonders of Nature datong Nobyembre 11, 2011. Kagapwel sa ilat-ilat ang sobrang 10 international events pariyo ang PPUR Birds Photography Race, Subarao Queen, Princesa Run Iron Kids Puerto Princesa, Ironman 70.3 Puerto Princesa International Dragon Boat Competition. Aparat si Maclang paimpisa lamang dia ang katupadan ang puradong administrasyon nga makilala ang Subarao Biodiversity Festival nga kauna-una ang selebrasyon nga agatutok sa paggamblog ang kalikasan sa nasyong Pilipinas sa interong kalibutan. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Goody Sarsagat, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody Sarsagat. 147,507 bags ng certified inbred seeds na kaplanong ipamahagi sa 6 na probinsya ng Rehiyon 8 Eastern Visayas. May report si Charmaine Perito mula RP Calbayog. Kasumpay sa tidaraon nga dry season sa masunod nga tuig 2024, nakatalaan nga implementaran RCEP seed program and Masagana Rice Industry Development Program MRIDP para mamobilize tanan nga gobyerno probinsyal o gobyerno lokal. Ini nga paitad isa pagpanguna sa Department of Agriculture Phil Rice Bicol sa pagigborobligay sa Department of Agriculture Regional Field Office 8. Maabot 147,507 bags sa certified inbreed seeds ang libre nga igdidistribuer sa por lo menos 62,000 rice farmers sa 6 nga probinsya sa Rehiyon 8 Eastern Visayas, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte ug Southern Leyte. Ini nga paningkamot para mabuligan ang nasod Pilipinas makakuha masitaas nga levels ng rice sufficiency, pinaagi sa pagpahitaas ng productivities and average yield per hectare sa pag-adapt mga teknolohiya by clusters and organized farmer groups, sugad sa irrigators associations, farmer cooperatives or association, ug agrarian reform beneficiary organizations. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas
World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. Second batch ng micro-rice retailer sa Surigao del Sur nakatanggap na ng subsidy mula sa DSWD Sustainable Livelihood Program o SLP. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Nakadawat na sa ilang subsidiya ang ikaduhang batch sa micro-rice retailers sa Surigao del Sur kagahapon sa buntag Setyembre 28. Nahibaluan nga adunay 123 ka mga kwalipikadong mga negosyante sa bugas sa tibuok probinsya, kundi indungan nga gipahigayon ang payout kagahapon sa 5 ka mga lugar nga mao ang Barubo, Madrid, Cantilan ug mga syudad sa Bislig ug Tandag, kundi adunay 25 ka mga rice retailers ang nidawat og tag 15,000 pesos nga subsidiya. Kalabot ni ini gidayeg og gipasalamatan ni Governor Alexander Pimentel ang maong mga negosyante sa bugas sa ilang pagsunod sa Executive Order number 39 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. uban sa pag-awhag nga padayon ang pagsuporta sa mga programa ug tinguha sa gobyerno. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa, newly hired teacher at promoted personnel ng Ministry of Basic Higher and Technical Education sa Sulu umabot sa 478 o taking isasagawa ngayong Lunes sa Cotabato City. Ang ulat mula kay Eloisa Mohamad ng RP Holo. Upat nga to siyamba gumastal inakasud iban gyung sumapahadaw isnin dumatong ini dito ha Mall of Alnor Robinsons Hall ha Cotabato City. Mapuas kaya pa ko kanong yaon si Ministry of Basic Higher and Technical Education ato MBHT Habarm inistahan si mga newly hired iban promoted teachers sa Schools Division Office Sulu. Hayitungan tong katos kapatad tag-isa in elementary kanuman tagalo isabi na secondary. Habay teji kiram i-release sa Schools Division Superintendent sa MBHT Sulu. Liabay nila kahapon na orientation ng kamastalan niya supaya matakamay kalahian dahon katarangan iban kapag hati-haring pagtulak pa Cotabato. What i-release mapuasin signing iban pagsapa magtuy rehi kadihil in deployment orders sa mga nagpakasud aso pa iya magtuy sila makakuha pa mga school kabutangan nila sabab masipan na isim hapag pangajihelo pasug in kulang kabus mastal awla na kakimbahan. Liureng hamabago teacher 1 nawut isa pa kanuman tagpito in na promote a principal 1 iban 2 in principal 2 ha MBHT Sulu amon Cebu lumabay ha of taking a picture ini sin October. Daing ha RP Hulo Eloisa Muhammad para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.